Nananatiling on schedule ang pamamahagi ng cash assistance ng DSWD sa tricycle drivers sa Metro Manila. Ayon pa sa kagawaran, kumpleto na rin ang listahan ng mga driver ng motorcycle taxi at TNVS na kabilang sa mga susunod na makatatanggap ng ayuda. Yan ang ulat ni Gab Villegas. Labis ang pasasalamat ng mga tricycle drivers na sina Jose at Ariel sa natanggap nilang 5,000 pisong cash relief assistance sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS ng Department of Social Welfare and Development. Malaking tulong na to sa mga bayarin namin. Lalo sa kuryente, tubig, tsaka sa bahay kasi nangungupahan. Gagamitin ko ito sa panggas ko araw-araw. Ngayon, pupunuin ko na yung tangke ko para hindi maabala yung biyahe ko tuloy-tuloy kahit mahalang gas. Ilan lang sila sa mga nabenepisyohan sa ikalawang araw ng payout sa Rise and Garden sa Quezon City Hall na isa sa 6 na payout sites ng DSWD sa lungsod. Aabot sa 23,000 tricycle drivers sa QC ang target na mabigyan ng tulong. Personal na tinignan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang distribusyon ng tulong. Ayon sa DSWD, aabot sa higit 40,000 mga ang nakatanggap ng CRA mula sa AICS ng DSWD. Sinabi ng kalihim na on schedule ang kanilang pamimigay ng ayuda sa mga toda driver. Tinatayang 30,000 tricycle driver naman ang target na mabigyan ngayong araw. Yung mga nagka-konting issue dahil wala sila yung mga pangalan nila sa listahan, pinapasok na rin namin para tomorrow masama na sila. Ayon sa DSWD, kumpleto na rin ang listahan ng mga motorcycle taxi at TNVS drivers at tinaasahan na sila naman ang susunod na makatatanggap ng 5,000 pisong tulong sa ilalim ng AICS na kagawaran. Nakikipag-ugnayan na rin ang DSWD sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, pati rin sa mga lokal na pamahalaan para sa schedule ng payout. Isusunod naman sa mabibigyan ang mga jeepney driver at mga nasa delivery services. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development na hindi ito ang una at huling beses na magbibigay ng tulong ang pamahalaan para sa mga tsuper na umaaray rin sa pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo. Patuloy rin na babantayan ng pamahalaan ang paggalaw ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado at ang sitwasyon sa gitnang silangan. Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.